Naoya Inoue, isang mahirap na matitinag na nakaupo bilang isa sa mga hari sa pound-for-pound na boksingero sa buong mundo. At sa ngayon ay patuloy na dinurog ang kanyang makalaban sa malalimaw niyang lakas. Ang mandirigmang Hapon ay niyuyupi ang bawat kalaban ng kanyang kinakaharap. At nagawa niya ito dahil sa taglay niyang lakas na mapangwasak. Matapos ang olekta ng mga 4 na korona, gusto na niyang pagtibayin pa ang kanyang ligasiya. Ngunit may taga-bansang Ireland na nagangalang Terence John Duhaney ang nakatayo at nakaharang sa dadaanan ni Inoue. Siya ay sanay na lumaban sa Japan, may edad man pero dating world champion. Magagawa ba ni binansagang The Power ang wala pang nakagawa hanggang sa ngayon na talunin si Inoue? O ito ay magiging isang pag-ulit na naman sa walang humpay na diskarte ng kampiyon para gibain, wasakin at lapain ng halimaw na palaging ginagawa niya sa mga kalaban. Malalaman natin yan mga kwento ang kasagutan kung sino nga ba ang magtatagumpay sa panahong magharap na ang dalawang mga mandirigma ngayong araw ng Martes, September 3 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Pero bago yan mga kwento mangyari, ay tara atin munang titingnan ang kalidad o kalibre ng bawat mandirigma. The Monster, 2-division undisputed world champion. Sa edad na 31 anyos ay narating na niya ang rurok ng kasikatan. Ang mga kalaban niya ay sinisintensya niya sa pamamagitan ng kanyang bilis ng katawan at mga galaw, mautak sa laban at may malakas sa suntok. Sinisiguro ng halimaw na bago magtapos ang laban ay nakahandusay ang kanyang makalaban sa ibabaw ng lona. Siya wala pa ring talo ngayon. Meron siyang 27 wins at may 24 knockouts. Pero ang kanyang knockout ratio ay 88.89%. Bagamat siya ay may tangkad na 5'5", may reach na 67.5 inches. Pero sinisiguro ni Inoue na hindi siya makakalimutan ng kanyang mataga-suporta dahil sa kanyang lakas na taglay. The Power. Kung si Duhaney ay may tangkad na 5'5" at may reach na 68 inches, makanin tulad lang ang kanilang tangkad at timbang. At higit sa lahat ay ang kanilang mga diskarte sa laban na nasa kanila ang pagiging agresibo pagdating sa bakbakan. Si Duhaney ay may kakayahan na kapag nakalasap ng kabiguan ay mas ginaganaan pa na magbalik ng mas malakas. Siya ay may kartada na 26 wins, 4 losses at 20 knockouts. May knockout ratio na 76.9% at palagi niyang sinasabi na taglay pa rin niya ang lakas ng suntok na kaya maka-upset kay Inoue. At hindi lang yan dahil siya kasi ay natural super bantamweight kaya sobrang kampante niya na lumaban sa 122 pounds division. Hindi tulad ni Inoue, nagsimula ang kanyang karera sa boxing sa 108 pounds hanggang umakyat sa 122 pounds. Kaya itong si Duhaney ay may kunting bintay lamang sa paparating na laban. Pero sapat na ba ito para makuha niyang 4 na korona ni Inoue? Malinaw ang skill set ng Monster, ang kanyang bilis, galaw at kapangyarihan. Siya rin ang mas bata sa dalawa kung saan ang mga taon na may paglaban ay hindi nababawasan ng kanyang reflexes at ang kanyang kahinaan ay hindi pa lubusang naibunyag. Gayunpaman, si Inoue ang magiging mas maliit sa dalawa at siya ay medyo nag-alala patungkol sa kanyang tibay ng panga na lubos sa pinagsamantala ni Luis Nery na pinabagsak siya sa sahig bago ang tuluyang panalo ni Inoue. Kaya naman, ito ay isang game plan na maaring sundin ni Duhaney at bigyan ng pressure ang kampiyon. Pero magdidepende pa rin ito kung paano niya magagawa ang plano para mapabagsak niya itong si Inoue. Si Duhaney ay may karanasan na pwedeng gawin ito dahil mas marami na siyang mga laban kaysa kay Inoue at nalalampasan na niya ang mga hirap na dulot ng boxing at ang gagana para sa kanya ay ang kanyang katusuhan at ang kanyang kakayahan na lumikha ng mga anggulo sa kanyang estilo na kaliwete. Hindi pa kasali dyan mga kwento kung gaano nga ba katibay itong si Duhaney na hindi siya nag-alala sa gasolina ang nasa kanya sa loob ng 12 rounds dahil siya ay natural na 122 pounds. Yan naman, ito ang magiging isang kapanapanabik na laban para sa mga tagahanga sa buong mundo. Bagamat itong challenger ay may kakayahan at kapangyarihan na manalo, pero nananatili pa rin na si Inoue ang may sapat na kakayahan para mapanatili niya ang kanyang mga titulo. Mga kakwento, ano naman ang masasabi mo sa paparating na laban nilang dalawa? Sino para sa inyo ang panalo bago bumaba sa lona? Ipaalam mo naman sa amin ang opinyon mo. Dahil opinyon mo, ibahagi mo. Dahil malugod po kaming babasahin ito na may respeto.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay inagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at may click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Emiliano Reyes, ikakwentong Michael, ikakwentong User, at ikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.